Sa gitna ng pinakamalalang political meltdown sa Administrasyong Marcos, lumulutang ang pangalan ni San Miguel Corporation President Ramon Ang bilang umano'y consensus caretaker. May mga negosyante umanong nagtutulak ng isang military-backed reset. Hindi coup pero transitional takeover habang lumalalim ang flood control corruption scandal at patuloy na bumabagsak ang merkado. Kaya naman naging matunog ang pangalan ni Ang bilang neutral stabilizer. Pero pinanatan ito ni Davao City Representative Paulo Duterte na tumawag sa umano'y plano ng oligarchs na alarming at unconstitutional. Giit ni Duterte, kung totoo ang negosyasyong ito, maliwanag na ito'y corporate capture of the state at isang hostile takeover ng demokrasya. Iginit niya, hindi ito negosyo na pwedeng i-reset kapag hindi nila nagugustuhan ang pamahalaan. Dagdag pa ng kongresista, may isa pang negosyante umanong nagpilit sa pagbibitiw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin at nagpopondo raw ng ilang grupo sa military. Babala ni Duterte, the oligarchs are back and they are not even trying to hide it. Binigyang din naman ni constitutional law expert Domingo Cayosa na legal o illegal at labag sa konstitusyon ang anumang panukala na magtalaga ng caretaker president o magbuo ng civilian military junta. Well, there is no such thing as a caretaker sa ating konstitusyon. So yung linuluto nila na yung civilian military junta, illegal ho yan. Hindi lamang labag sa ating konstitusyon, kundi labag din ho yan sa mga criminal laws natin sa revised penal code. So sana maghinay-hinay sila. We could understand the desperation, no, and the urgency of the need for reforms, but we have to do it within the bounds of law. Mabilis namang pinatay ni Ramon ang espekulasyon. Sa kanyang pahayag, git niya, hindi siya papasok sa politika at ang focus niya ay sa pagtulong sa pamahalaan at publiko.